Sumainyo ang kapayapaan. Walang dagok sa buhay na di Ama ang mag-iibsan. Sa bawat kaganapan, tuwiran niyang natutunghayan. Laman ng kaisipan, nababasa niyang lubusan. Damdamin ng sinuman, natatarok niyang tuwiran. Halina kayo, mga minamahal ko, ilagak nyo ng lubusan. Sa Kanya ang buhay na tangis siyang nagpahiram. Ipagkatiwala nyo sa magagawa niya at doon sa buhay nyo, kikilos siyang totoo. Maligayang bati sa iyo, mahal na kapatid, sa iyong kaarawan. Kay sarap sa piling ng Espiritong Banal. Damang-dama mo kung paano Kanya minamahal. Pinakikita na tuwiran kung paano ang Kanyang pagkupkop at paglingap. Pinakikita niyang lubusan ang Kanyang kahiwagaan. Nawa, mga minamahal ko'y bigyan niyo ng tuon o pansin na makilala niyong lubos kung paano ang pagkilos ng Ama sa buhay niyo. Sa anumang kaparaanan, sa ikabubuti ng sinuman, na ipagkakalob niya ng lubusan na di batid ng sinuman. Kung ikaw ba'y binibigyan ng biyaya, sinasabi pa ba sa iyo at pinaalam? Hindi bagat ikaw mismo na tinunguhan at nakakamtan, kung minsa'y nahihiwagaan, paano ba na bago ang iyong buhay? At yan ang pawang katotohanan kung marunong nang magnilay ang sinuman. Mapagtatanto mong ika'y sinilang nahubad. At kung ang mga magulang mo'y mahirap, subalit na ika'y kinahabagan, at ika'y pinalaya sa hirap, may paraan siyang ibinigay na hindi mo nababatid kung paano ang kaukulan. Sa makatwid, mga mahal ko, walang hindi gagawin ng Ama sa buhay ng tao. Kaya't kung ang bawat isa lamang ay nakabukas ang pangunawa, kay sarap ng namin ng Kanyang mga salita, kay sarap pagnilayan ng Kanyang mga banal na aral, at kay buti niyang tanggapin sa buhay ng sinuman. Sapagkat ang magagawa ng bawat anak niya, higit niyang magagawa sa bawat isang anak niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kapag nasa hirap ka ng pinagdaraanan, nasa pagdurusa ka, sadyang mahirap pakibakahan, lalo na kung buhay na ang pinakikibakahan mo, karamdaman baga. Kung hindi mo naunawaan bakit ganyan, bakit ganon ang maraming tanong mo. Subalit, kapag ipinaunawa sa iyo ng Ama ang buhay mo, ay lumaban ka, anak, sapagkat ako'y naririto. Paano mo ako masusubukan kung may magagawa ako sa iyo? Paano kung ipakikita kung mahiwaga ako, kung walang gagawin ako at walang magaganap muna sa buhay mo? At ito ang dapat tantuin ng bawat anak ng Ama sa lupang ito. Sa gayon, tuwirang mapapakita ang taglay na kapangyarihan, tuwirang mapapadama ang buhay na pagmamahal, at tuwirang mapapasilay sa lahat ang kaganapan ng buhay ng sinuman. Walang tuwirang nakababatid, maliban ang Ama ng lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahirap itong matanggap at maunawa ng hindi pamulat sa katotohanan. Subalit, paladasal, palasimba, palabasa ng banal na aklat,
Ano nga ba ang pagkakaiba ng may pandama at may karunungang pinag-aralan ng isip ang banal na salita? Malaking pagkakaiba, mga mahal ko. Sapagkat ang may pandama, tuwirang nararamdaman yung pinagmula ng pinangusap, ng pangungusap, at ng mga aral na natutunan. Subalit yung nag-aral lamang ng mga salita na hindi niya naramdaman ang pinagmulan, ito'y baliwala. Sapagkat para lamang pinag-aralan niyang itinago sa isip niya. At kung may kausap siya, mailalahad niya, mailalantad niya, subalit hindi niya mapatutuhanan at maisabuhay. Kaya't napakahalaga ng pandamang madarama ninyo ang Diyos na kinikilala, yaong Ama na bubuhay sa bawat isa. Ang may pandinig, muli nakarinig. O dakilang aking Ama, tunay ng hiwaga mo'y di matarok mabatid ng lahat. Subalit ang nasa mong bahaginan at tuwirang sayo ay naghahanap, mararamdaman nilang ganap ang sayo ay kaloob. Patuloy mo silang pagbatahan at huwag mong pagsawaan upang sa bawat araw makalikom, makatipon ng sayo'y paroroon. Sa wakas ng buhay, nakamtin at sapitin ng kamatayan, tamuhin nilang buhay na walang hanggan na pangako mong mainam. At doon, kung sandako sila nagmula sa sanlibutan, wala nang bakas ang kanilang buhay na nasisilayan. Subalit, sa kaharian mong tutunguhan at tutunguhan ng lahat, na sa iyo'y mapipili at paroroon kung saan dakong mga silid, upang sa hanay na yaon ng iyong kaharian, ganap kang makapiling. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sulong aking mga mahal, tanto'y nang binigkas ko. Kung ganang pagkataong konstansya'y magagawa baga ito. Paano ang ugnayan at paano niya nabatid yaon? Kung ganang isip pagkatao, siyang lamang magninilay at maaabot, maarok kaya ito. Tuwiran kong tinuturan at sa inyo'y sasambitin. Kung tatanggapin lamang ang hindi nasisilayan na nakikipagtotoo at inaangkop sa inyo, di sinsanay lahat kayo'y makakaunawang totoo at mararamdaman nyo ang wagas na pag-ibig ko na kung papaano'y dapat maramdaman ng lahat ng tao. Sa gayon, mawawawaan ninyo kung anong layon ko, mababatid nyo kung anong kalaliman ko, maaabot nyo kung ano ang nasa ko, at kakamtinin nyo ang mga pangako ko. Yaon ang habilin at tuwirang sinambit ng Ama sa inyo na inyong narinig. Nek karameneyahanan, nek karameneyahanan, nek karameneyahanan. Sino nga bang magbibigay tapang sa inyong kalooban? Sino nga bang tatanglaw sa inyong nadidimlam na kaisipan? Sino nga bagang magpapalakas sa bahagi ng katawan niyong mahihina? At sinong bubuhay sa parte ng katawan niyong may patay? Sino nga bang magpapasigla ng inyong kalooban? Sino nga ba, mga mahal ko, ang magpapakislot ng inyong katawan? Sino nga bang pinagmula ng inyong buhay na hiniram? Yaong sama lamang, tangi ang mula. At mula sa simula pa, siya nang nagkaloob kanino mang kanyang anak. Halina kayo, mga mahal kong di man nasisilayan sino ako. Matantunyo't maramdaman ng pangungusap kong ito. Sa gayon, maaarok nyo ang kalaliman ko, bagamat mababaw lamang ang katotohanan.
kung batid nyo ng lahat ito. O aking mga mahal, kung papaano nag-aalimpuyo ang dagat, habang sa malalim ay umiikot, umiinog ang alon, upang magpasadsad at isadsad sa dalampasigan, nag-aalimpuyo rin ang Ama upang kayo'y makabatid sa mga aral niya. At kung papaano ito hinahatid sa iba't ibang kaparaanan niya, naway kayo'y mayangkop sa katotohanan niya. Sa gayon, kung papaano ang karagatang malawak na walang makasukat, maabot ng inyong pangunawa ang kanyang kahulugan, kabuluhan sa inyong buhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kahirap. Oh, kahirap. Totoong mahirap talaga na magulat sa inyo. Mahirap makakita ang bulag sapagkat madilim ang kanyang nakikita. Mahirap din makarinig ang bingi sapagkat wala siyang marinig. Kayo po ba ay hindi bulag? Kayo po ba ay hindi bingi? Siyempre naman, napukuntsing maliwanag ang aming mga mata at aming pandinig. Bulag sa katotohanan ang ibig ko bagang ituran. Bulag sa hindi masilayan ang katotohanan ng Ama. Bingi sa katotohanan na di maunawaan marinig ang mga aral niya. Oh, kahirap talaga magulat sa mga bingi at bulag. Mahirap po, sabi ng Ama, mahirap magulat sa mga bingi at bulag na hindi naman bulag at hindi bingi. Buhay ba ang Ama? Pag umaani ang tao, anong nararamdaman? Halimbawa, umaani na siya sa kanyang farm, sa kanyang poultry, sa kanyang palayan, sa kanyang gulayan. Ano po nararamdaman? Masaya na. Nung siya'y namumuhunan ng pagod, ng hirap, ng pagtatanim, ng pamumuhunan ng pataba, ng mga binhi, kung ano-ano, ano nararamdaman? Hirap pa. Inagpis, buntong hininga. Subalit nang umaani na, nakasilid na sa sako, anong nararamdaman? Masaya na, ano? Ganyan din po naman ang nag-aani na sa pananampalataya. Sa unay mahirap, napakahirap. Kung papaano mo pakikibakahan ang pananampalataya mo, kung papaano mo lalabanan ang tukso sa pananalig mo, kung paano mo pakikibakahan ang umaagaw sa tukso, maagaw na tukso sa iyong pananampalataya. At kapag napagtagumpayan mo na, kay sarap na totoo. Mula sa Exodo. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita'y lumapit kay Aaron. Sinabi nila, "Igawa mo kami ng isang Diyos na mangunguna sa amin." Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin. Sagot ni Aaron. Ganon nga kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya.
Daming ginto noon, ano? Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong nag-alis sa iyo sa Ehipto. Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpipista natin bukas si Yahweh. Kinaumagahan, naghandog sila ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y kumain, uminom at nagdiwang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang nialis mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama. Maliwanag po pala, walang malilihim sa Ama, no? Kasama niya si Moises sa oras na yaon, sa panahon na yaon ng makipagtipan sa bundok ng Sinai. Nang akala ng mga Israelita ay hindi na siya babalik at wala nang pag-asang magbalik. Subalit ano ang kamalian nitong si Aaron? Sumunod, ano po? Ituloy po ba natin? Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Yon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila ay iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises kay Yahweh. Wag po. Huwag ninyong lilipunin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita inialis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ay pararamihing tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Pagkaraan noon, si Moises ay bumaba na ng bundok, dalang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Dito nagsimula ang pagsasabing pagsamba sa Diyos-Diyosan. Subalit ano bang uri ng pagka-Diyos-Diyosan? Isang hayop na winangis sa isang hayop ang mga gintong dinurog na binuo at hinubog. Mga mahal, kung pagwawari-wari ninyo, ganun ba ang Ama? Hambing ba siya sa hayop? Siya ba'y asal hayop? Ang buhay ng tao'y kaloob niya. Sa kanya nagmula ang lahat ng bagay dito sa lupa. At maliwanag na patotoo sa tao, ang pagkainip nila'y nagbibigay daan ng kasalanan. Kaya't ang bawat pagkainip ay nagpapahina ng pananalig, nagpapahina ng pagtitiwala, nakawawala ng pag-asa. Sapagkat kung hindi sila nainipat na bagot, di sana'y hindi sila nagkasala sa Ama. Di sana'y hindi nila nilapastangan ang kanyang kadakilaan. Di sana'y hindi sila nag-isip ng masama, na sila'y nilimot na ng humango at sila'y kinalimutan na wala nang nagawa. Yan ang tao.
Kung minsan sa pagdudumali, pagmamadali, nakapag-iisip ng ibang desisyon, pinangungunahan ng Ama, nawawalay sa kanyang mga kabutihan, sa madaling pagkamit at pagkaptan ng kanilang mga hinahanap at gustong makamit. Subalit maliwanag ang patotoo ng Ama. Hindi mo man ako nasisilayan, anak ko, kung tapat kang nagtitiwala sa akin ay hindi mo ako lilimutin. Sapagkat ako'y nariyan lamang. Ako'y nakamasid, sa inyo'y nakatitig. Hindi nakalilimot, walang malilihim sa akin. At yan ang maliwanag na patotoo. Sa wala silang kamalayan, itinuran sa kanilang inatasan na tinatawag na Moises. Sa Ama nagmula ang pag-aatas. Silang nag-uutos kay Moises. At nang dahil sa kanilang pagtatalusira, sa pagkainip, nakamti na nila ang pangako. Nagdumalit, nagmadali sila ng paggawa ng marapat para sa kanila'y totoo at tama. Yan ang tao. Gayon ang tao. Kung minsan, hindi makabata, hindi makapaghintay. Samantalang kung babatahin ang dapat batahin alang-alang sa pagtitiwala sa Ama, ang dapat kamtan ay matatamo sana. Subalit nang dahil pagdudumali ang nais ng tao, nawawalay sa kanyang kabutihan. Nagagawa niya ang dapat ay hindi ginawa. Mga mahal, maliwanag ang katotohanan. Ikaw ba'y anak ng Ama at mananampalataya ka sa Kanya? Huwag kang tutulad sa iyong mga ninuno na sa pagmamadali, para bagang may ibang Diyos pa silang makikita. At iwawangis pa sa isang bagay ang Diyos nilang tinatawagan. Ganyan ang tao. Maghahanap ng ibang kaparaanan. Subalit maliwanag na pinakikita ng Ama. Anak, walang ibang paraan sa mabuti mong buhay, maliban akong mabuti sa inyong lahat. Anak, kung ako'y pangungunahan mo, paano mong masasabing totoo ka sa akin? At kung ako nga ay iyong kilala, di sana'y di ka nagwala ng tiwala. Kundi bagko sa kabila ng iyong mga pinagdaraanan, buong-buong pagtitiwalang ako'y hihintayin sa aking gagawin. At do'y kakamtin mo ang sa akin marapat sa iyong kamtin. Naway nawawaan ninyo, aking mga minamahal, ang sa aking pag-uulat na maliwanag, ang tao'y magmamadali sa gusto niyang gawin. Subalit ayaw magdumalit magmadali sa pagbabagong buhay, sa pagkilala sa Ama, nang hihinawat nagsasawa kapag hindi nakamtan ang mga hinihiling. Subalit ang hindi nababatid ng marami. Ikaw, anak, ay dinadalisay ko lamang kung hanggang saan ang sa aki katapatan mo at kung papaano mo ako kinikilala, yaon ay sa puso mo natatarok ko. Kaya't kung tutok din mo lamang ako'y hintayin mo, ako'y tuwirang makikita sa mabuting gawa ko. Sapagkat kung paano ka nagbabatay, ako rin nagbabata sa iyo upang makita kong ganap ka't lubos sa pagtitiwala mo. Kung paano ka nanunubok sa akin, ako'y sumusubok din sa iyo, sapagkat ako'y Ama mong hindi mo nakikita, ngunit ika'y nasisilayan ko. Mga mahal, maliwanag ang Ama'y buhay sa lahat ng sandali. Maliwanag ang Ama'y walang kapalit at walang maipapalit. Maliwanag na ang Ama'y nagpapabata sa lahat ng kanyang mga anak na dapat na sa kanya'y totoong tumanggap upang kung kanyang makita,
mapatotohanan niyang sila'y tapat. May lalagak niyang matuwid at marapat, ang sa kanila'y dapat na matanggap, na tuwirang makasisi at makagagalak, sapagkat walang ibang Diyos ng liwanag. Katotohanan ang sa akin tinuran, mga inaatasan, hirap at sakit ang mga pinagdaraanan sa mga pinaglilingkuran. Subalit sila ba ay may sala? Ano ang kanilang pagkakamali sa bawat pinaglilingkuran samantalang sila'y binubuka lamang ang bibig upang mangusap sa bawat pangungusapan, upang magpaalala sa dapat paalalahanan, upang magbabala kung may pagbabalang dapat ibahagi sa lupa. Subalit, ito bagay nawawawaan ng mga anak ng Ama? Ito bagay inuunawa ng maraming anak niya? Laksa ang bilang ng tao sa lupa. Subalit, sa laksang bilang na yaan, ilan nga kaya ang mabibilang upang makita ng Amang tapat na mga nilalang? Katotohanan ng aking tinuran, kung natuto lamang nagbata ang mga ninuno ninyo, di sana'y hindi naganap ang pagkawasak. At sa lupang pangako sila'y nakatungtong na lahat at hindi pinatay sa ilang nang dahil sa pagkain lamang na kanilang hinahanap, sinusumbat sa inatasan at sa kanila'y lumingat. Mga mahal, maraming bagay na masisilayan kayo sa lupa. Lahat ng uri ng nabuhay sa lupa ay sama nagmula. Subalit kailan makikita ang kanyang hiwaga ng mga taong nagdudumalit, nagmamadali na makamtan ang sila'y makalaya, samantalang kulang pa ang pagkilala at hindi pa nadaramang buhay siya sa kanila. Mapapalad ang nakakadama at nakakakilala sa kanya, at tuwirang ang pinagbabatahan nila ay pinagkakatiwala sa Ama, at ang bawat pagtiwala nila sa Ama ay nilagak na totoo ang buhay na sinapit nila. Ama ang nagkalag, nagpalayat, nagsadsad, nagbigay ng tagumpay. Sila'y nakatighaw, nagsumigaw ng kaluwalhatian sa iyo, Ama, at sa aming mga anak mong nagulapi sa lupa. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kayo po ba? Ano ang sa palagay nyo? Walang pinagkaiba sa relihiyon nito. Minsan, ang daming pinapasukan ng tao. Hinahanap niya doon siya makakalaya. Baka doon sa pinasok niya na yun, makatitighaw ang buhay niya, magbabago buhay niya. Ano po ba palagay ng tao sa pananampalataya, sa relihiyon? Ang relihiyon ba ay pagpapaunlad ng buhay? Ang relihiyon ay pagpapalalim sa pananalig at pakikipagrelasyon sa Ama. Hindi kaya ka nag-iba dahil baka mabago takbo ng buhay mo, baka doon ay yumamang ka, baka doon ay gumanda na buhay mo. Eh hindi ang Diyos ang hinahanap mo, kundi ang kabuhayan. Buhay ba ang Diyos? Subalit kung nasumpungan mo siya at nakilala mo doon sa nilipatan mo, ay mabuti. Karapat dapat ngang nasumpungan mo siya. Subalit kung hinahamak mo yung iniwanan mo at doon ay parehas din ang ugali mo, lalo ka lang naragdagan ng kasalanan. Tama baga? Sapagkat humamak ka, na wala namang naiba sa'yo. Ang naiba lang ay ang tinunguhan mo.
inaniban mo na relihiyon. Kaya sa banal na aklat ay hindi mo mababasang mga iba't ibang relihiyon na pangalan, ano? Kundi, ang nagtayo ng iglesia ay sino? Ang puno ng iglesia ay sino? Si Kristo. Subalit ang panahon ng iba, sila lang maliligtas. Paano ba gaiyan? Kung mabuti ang ginagawa mo at nasa katotohanan ka ng pagtupad, maliligtas ka. Kahit sino ka pa at ano ka pa. Subalit, kung humahama ka ng kapwa mo, paano maliligtas ka? Isang kasalanan ang humamak ng kapwa-tao. At isang pagkakamali ng matatawag ito. Kaya sino ang totoo? Ang nagpapakatotoo. Buhay ba nga, ma? Mga mahal, ang pinakamahalaga, mabuksan ang pangunawa nyo, makadama ang puso nyo, sa Diyos Amang tinatawagan nyo na may likha ng buhay nyo at may kaloob ng lahat para sa inyo. Upang sa gayon, tuwiran nyong maunawa ng kanyang kaloob na buhay, hindi para magpasama at ipahamak kanya, kundi para pangalagaan ka at sambahin mo siya sa katotohanan, kilalanin mo siya sa katapatan, at makamtan mo ang kanyang kahiwagaang gawa sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, kaya sa dakong ito, hindi kayo sisinuhin, ni hindi kayo tinatanong kung anong uri ang relihiyon nyo, sapagkat ang lahat ay anak ng Ama at may karapatan sa Kanya. At ang sino mang totoo at nakikipagtotoo sa Kanya, kaligtas ay kakamtin niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekkaramaneyahan, nekkaramaneyahan, nekkaramaneyahan. Buhay po ba ang Diyos? Iyon ang simula ng pagsamba sa Diyos, Diyosan. Subalit hindi sa ribulto ni Kristo, kundi sa guya na hinambing sa guya. Sayang yun, ano po? Ginto, ang daming ginto noon. Ngayong panahon na ito, pag yun ay nasa iyo, bilyonaryo ka na. Isang pingas na ginto ay gaano ang halaga? Isang bar na ginto ay magkano? Nang panahon po ni Moises, tingnan mo nga, sa makatwid, kung pagninilayan ninyo, hindi binawal ng Ama ang magsuot ng alahas, ano? Sapagkat yung mga hinangon niyang Israelita ay may mga ginto palang alahas na yaon ang ginamit nila. Kaya lamang ang gintong yaon ang nagpahamak at nagpasama sa kanila. Sapagkat kung wala silang ginto, walang ginawang guya. Buhay ba nga, Ma? At kung minsan itong nakapagpapahamak sa tao kung walang ginto na mga lahas, walang pagyayabang, walang ipagmamagaling, ang ginto sa katauhan na hindi nakikita, na hindi nakakasilaw, kung ito'y taglay mo, kaligtas ay kakamtin mo. Gayon din naman kahit anong gintong isakbit mo sa katawan mo, kung ito'y sinuot mo dahil para ikaw ay masyahan lamang at hindi para kung anong iniisip mo sa kapwa mo, ay wala ring masama. Buhay ba nga, Ma? Kaya katakataka naman yung iba, hindi daw magsusuot ng alahas sapagkat nagsasanay na. Sadyang hindi ka na makapagsusuot ng alahas doon dahil wala ka ng katawan. Wala ka na rin buto. Saan isasakbit ang alahas mo? Sa kaluluwa mo? Abay, malalaglag yan. Sapagkat parang hangin ka lang diyan. Buhay ba nga, Ma? Sa makatwid, mga mahal, walang masama. Huwag mo lang gagawing makakasama sa iyo. Huwag lang sa pagsusot mo'y kayabang mo at pinagmagaling mo ito. Yung pala'y ninakaw pa. Lalong masama. Buhay ba nga, Ma? Mga mahal,
Bakit po isa sa binahagi ito? Ito kaloob ng Panginoon eh. Sapagkat minsan nagtanong po ako, ito po, magkukwento ako sa iyo. Panginoon, bilang pinamuno mo po sa gawain ito'y wala akong katalinuhan at karunungan at wala akong kakayahan. Marapat po bang ang mga alagad na hinirang mo para sa gawain ito ay pagsuotin ko pa ng mga alahas o sila po ay walang tulad ng mga nakikita ko? Konstansya, hindi ang walang anumang kasuotan ng makapagpapabanal, kundi anuman ang suot sa katawan ng tao, kung malinis ang puso't isip niya, ako pa rin ang sumasa kanya. Buhay ba nga, Ama? Kaya, hindi ko po sila binabawalan magsuot. Ang sabi ko pa sa kanila ay ipagsusuot nila at pag namatay sila, hindi na nila maisusuot. Buhay po ba ang Diyos? Ang wag lang nilang gagawin, yung kumakalembang na pagkalaki-laki para naman silang pupunta ng Christmas party at ng disco. Kaya ilagay din nila sa tama ang kanilang pagsusuot. Maliwanag ko rin pong tinanong sa Panginoon, magpapahaba po ba kami ng buhok? Pahahabain ko po ba ng buhok ang mga lagad mo? Konstansya, pagkahaba-haba man ang buhok ng tao hanggang sayad sa lupa, kung ang Kung ang laman ng kanyang isip ay puro masama, anong silbi ng mahabang buhok? Kahit na ikay panot, makaliligtas ka sa kapahamakan, anak, kung malinis ang iyong pag-iisip. Tama baga? Kaya hindi ko rin po sila pinahahaba ang buhok. Sulong kung saan nababagay ang itsura ninyo, dumon kayo. Sapagkat pag namatay na kayo at nagkapakapangit kayo sa paglilingkod ninyo, ay hindi kayo anak ng Diyos. Tama baga? Sapagkat dapat isa kang lingkod, presentable ka. At ang wag lang, yung karipas na yung kilay lumilipad. Tama baga? Kaya itatama rin ang kanilang itsura. Kaya ang hindi nila namamalayan, pag ako yumikot ang mata, tinitingnan ko mga kilay, baka may lumabis. At pagkatapos ng gawain ay sasabihan ko, parang lumabis ang kilay mo. Yun, pinakikialaman ko po yun. Subalit, yung manuot sila ng damit, na bongga, naglilingkod lang sila. Ano magagawa mo kung binigyan sila ng bonggang damit? Kung hindi naman nila isusot, araw-araw silang naglilingkod dito, linggo lang ang pahinga nila, hindi naman sila aalis kung linggo, hindi na nila may susot hanggang mamatay iyon. Buhay ba nga, Ama? Kaya, malaya pa rin silang nagsusuot. Bakit ito binabahagi? Sapagkat kumisan may mga nagsisino, ano ba kayang mga lagad na yan? Ba't ganyan Yan ba kayong kabanalan? Bakit mga mahal ko? Sa kasuutan ba ang kabanalan? Pamanang-manang nga ang suot mo, pagkahaba-haba, lagpas sa tuhod mo. Kung namang may kiri-kiri ka. Banal ka ba niyan? Mga mahal, nasa banal na aklat yan. Pagkatapos pagkahaba-haba ng belo mo, kasama ng bibig mo sa kapwa mo, mas mainam pa yung wala kang takip sa ulo. Subalit di ka marunong magsalita ng masakit sa kapwa-tao. Buhay ba nga, Ma? Yan ang kabanalan. Ang kabanalan ay pagpapakabuti ng isip, pagpapalinis ng damdamin, hindi sa malinis na kasuotan, hindi sa magara na panyapak. At bakit naman dito'y pinayayapak kayo? Kung iniisip ninyo'y baka tumubo ang rayuman ninyo dahil malamig, wala sa pananampalataya kayo. Subalit habang kayo'y naririto, malamig man ang inaapakan nyo, kung pumapasok naman sa inyo'y mainit na espiritu ng Ama,
Patay ang inyong mga rayuma. Buhay ba nga ma? Apo kunching ba't ikaw nakasandalyas? Hindi ako binawal. Sapagkat kung binawal ako, wala nang magbibigay ng sandalyas sa akin. Hindi ko na nga po maisuot lahat sa dami. Salamat sa iyo, Ama. Nagyabang ka na naman, Apo Kunching. Sapagkat maliwanag na dapat niyong mabatid. Ang sinabi, huwag kang magbao ng anumang panyapak, ni anumang lukbutan. Sapagkat akong magpapasuot sa iyo ng kasuutan, daramitan kita, at pakakainin ko, anak ko. Sa makatwid, kung ikaw'y naiinggit sa kapwa mo tao, tularan mo yung ginagawa niya nang ibigay din ng Ama sa iyo yung hinahanap mo. Maraming tao naiinggit. Ba't ayaw niyang tumulad? Chismis ng chismis, kwento ng kwento, sira ng sira sa kapwa niya. Bakit ayaw ang mabuti ang hanapin at tularan? Kaya naman, katulad din sa banal na aklat, kung sinusunod mo mang binabasa ito at pinag-aralan mo, subalit hindi nababago ang pangungutya mo sa kapwa mo, wala pa ring Kristo sa puso mo. Wala pa ring Ama na naghahari sa iyo, sapagkat ang Ama ay hindi humahatol pagdaka, kundi ang mga anak niyang nagkasalay, pinahihintulutan pa niyang magbago at magsisi. Sa makatwid, mga mahal, kung tunay kang lingkod ng Ama, hindi doon sa kapwa mo nakatuon ang mata mo, kundi sa mabubuting gawa ng Ama. Hindi sa salita ng kapwa mo nakatuon ang isip mo, kundi sa mga banal na salita niya na maglilinis ganap sa pag-iisip mo. Sa gayon, ang bawat araw mo, wala ka nang mimithiin, kundi siyang pakinggan, at ang salita niya ang sayo'y pagbulayan. Buhay ba nga, Ma? Hindi sa pagkain ng kaligtasan, pagkalinis-linis mo man bago yan hiyain sa dulangan. Sapagkat kung ang papasukin naman ay pagkarumi-ruming puso't isipan, para kang kumain ng lason. Walang nakapagdulot ng galak at kalusugan ang anumang pagkaing malinis, sapagkat hindi ito nakapagpapalinis ng isip at katawan. Subalit, hindi man ito hinugasan at malinis ang aabutan. Palilinisin ng Ama yaon at di ka mamamatay sa duming pumasok sa katawan, kundi ikaw ay mamamatay sa maruming pag-iisip mo, kahit gaano pa kalinis ang pagkaing pinasok mo. Buhay ba nga, Ma? Sa makatwid, yaon ang naganap sa mga Israelita. Marumi ang pag-iisip nila. Nagkasala silang baka hindi nababalik si Moises. At bakit sila'y hinango sa Ehipto? Samantalang sila'y naroon na papakain. Kahit sila'y hirap na hirap, yan ang tao. Kung minsan, hinahango na ng Ama para sa kaaluan at ikabubuti ng kanyang buhay, nang dahil sa pagsubok na ibinigay na baka hindi na kumain bukas at baka hindi na makakain mamaya, mas gusto pa nila yung alipin. Alipin sa kasalanan. Mayroon lang mailaman sa tiyan. Mga mahal, ang Ama'y kay buti. Ang Ama'y dakila. Ang Ama'y walang hanggan. Ang Ama'y walang katapusan. Kung kikilalanin lamang, maabot niyong matwid na katwiran, makakamtan ninyong mabuting damdamin, makalalaya kayo sa pagdudumali niyo bilang tao. Matututo kayong magbata, maghintay sa Kanya, kung kailan ang takdang kayo'y palayain niya, sapagkat batid niya ang nararapat sa inyo bawat araw, at kilala niya kayong mga anak niya, may nakalaan siya sa bawat isa. Pawang katotohanan ng saki tinuran. Maliwanag nawa ninyo, nawawaan ng saki, inulat na aral. Ang may pandinig ay nakarinig,
Ang may mata ay nagliwanag. Aanhin mo ang pagmamadali kung makakapinsala sa iyo. Aanhin mo ang pagkabagot kung makapagbibigay ligaya na panandalian lamang. Subalit, kung nainip ka man at nagsumakit kang huwag mabagot, hihintayin mo ang pagnanasa ng Ama sa iyong makalaya kang totoo. Doon kakamtin mo kung paano ang grasyang kaloob niya na walang kaparat, kamukha sa kaloob ng tao. Tao, katotohanan ang tinuturan ko. Aanhin mo ang kasiyahan at kagalakan kung sa bandang huli kaparusahan ang kakamtan. Subalit kung ang pinagbatahan mo ay nagluwat man taon ng bilang, kung pagkatapos ka namang palayain sa buo mong buhay hanggang kamatayan, kaluwalhatian ang kinamtan, higit na mainam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ama ko, ama ko, ama ko, na ama ng mga anak mong naririto. Yamang ikaw ay naglaan ng kahad-lahatan kung paano ang iyong pag-uulat mawawa na lang ng dapat numanaw. Makatanggap ang may pagmimiti at ang bawat anak mong sa iyo ay nagsumakit, nagsumikap, palayain mong ganap. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Kaya sa gayong pangungusap, nagkasalang mga nakikinig sa Kristo ng panahon na yon. Aba, ba't tinutularan niya ang Diyos? O sulong sa mga hindi nakakaunawa, doon sa pagsambit ni Apo Kunching ng Ama ko, Ama ko, Ama ko. Aba, tinularan niya si Kristo. Ang lahat ng tao ay may karapatang tumawag ng Ama ko kung tuwirang nakilala mo na siya, bagamat di pa lubos ang pagkabanal mo, na pinapaging dapat pa niyang maging banal ka sa bawat araw na pagsusumakit mong tumupad sa Kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Buhay po ba ang Ama? Kaya't ayon kay Juan, wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ng aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa akin sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit, may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi na kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para mailigtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan, ang mga ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin sa sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ay nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay.
Maliwanag na sinisiwalat ng isang Hesukristo na ang kanyang ginagawa bilang pagkatao ay ang ginagawa ng Ama at ang layo ng Ama. Subalit, ayaw tumanggap sa magliligtas ang tao, sapagkat hindi kilala at walang puwang ang pananalig sa Ama nang dahil wala silang pandama. Nang akala nila ang kaligtasan ay ang banal na salitang pag-aaralan nila. Subalit hindi naman nila nawawawaan na hindi naman nila nasasabuhay. Mga mahal, mapapalad ang kahit hindi niya alam ang mga banal na salita, subalit may takot siya mang dakila at may takot gumawa ng pagkakasala. Kaysa lahat ay alam mo, subalit araw-araw wala ka nang ginawa kundi kasalanan sa lupa. Mas malaki ang pananagutan mo, ikaw na nag-aral ng mga banal na salita na hindi mo na isasabuhay, hindi mo nagagawa. Katulad ng huwag kang hahatol, huwag kang humatol ng iyong kapwa. Samantalang batid mong kasalanan ito, subalit patuloy mo ginagawa. Mga mahal ko, katotohanan ang sa akin tinuturan. Humahatol ang espiritu ayon sa nakikita, hindi sa salita ng tao. Tumutupad ang espiritu ayon sa kalooban ng Ama, hindi sa kagustuhan ng tao. Kaya't ang espiritong tinataglay ng bawat isa, kung siyang naghaharit nangunguna sa bawat tinanggap ay Ama, makapagpapatotoong siya ay buhay na buhay. Magalak at magpuri kayong mga mahal ko, kayong may takot ng tuwiran sa Kanya, at ang pagnanasa nyo'y maging mabuti at matularan nyo ang isang halimbawa na sa inyo'y pinakita. Yaon ay ang pinamula sa anak na ibinaba. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bubang Diyos! Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, sa inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo ay ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggaling sa isang Diyos. Paano kayong makapaniniwala pag ninyong isipin ako ang inaasahan ninyo? Ang siyang naghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan ninyo. Sapagkat simula't mula pa tungkol sa akin ang sumulat at sinulat. Mga mahal, paano maunawaan niya o ng tao na hindi naman ang taong nangungusap kundi ang espiritu ng ibinaba, upang mawawa ng tao na ang mulat mula pa ang Ama ang bumaba at ang Ama ang gumagawa sa lahat ng mabuti sa lupa. Lamang hindi siya nakikita at nasisilayan ng madla, kaya't hindi mawawaan ang kanyang gawa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong ganap. Nekkarameneyahan, nekkarameneyahan, nekkarameneyahan. Buhay po ba ang Diyos? Sa katalinuhan po ba ang kaligtasan? Kaya nga't maliwanag na tinuran sa banal na aklat, basahin nyo. Ginawa kitang mangmang upang aking patalinuhin sa aking kabanalan. Tama po ba? Ang isang mangmang kung matalino sa kabanalan ay matalino na rin sa pananaw ng Ama. Kaya't mapapalad ang matatalino sa lupa na pinatalino pa sa larangan ng kaligtasan. Buhay ba ang Ama? Mapapalad ang nakasumpong ng liwanag at nanahan ng liwanag at doon ay hindi nanawalay pa sa buo niyang buhay. Mga mahal, sadyang marupok ang tao, mahina, madaling matukso sa galit, sa hinanakit, sa pagdaramdam, sa inggit, sa pagsiselos. Subalit, tanggapin niyong matibay sa lahat upang tupukin niya
sa inyong katauhan ang hindi marapat at buhayin niya ang dapat. Sino kaya siya? Espiritu ng Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? O kay buti ng Ama, kay dakila niya. Anak, lakasan mo loob mo. Sapagkat ang malakas ang kalooban sa Ama, nagmumula yon. Ang matapang ang kalooban sa Ama, nagmula yon. Ang malinis ang pag-iisip sa Ama, ang pagmumulan niyon. Kaya sa bawat araw, pag mo isipin ang kamatayan, ang isipin mo'y buhay. Upang ika'y makalaban, huwag mo nang isipin ng kung ano-ano pang bagay. Ang isipin mo na lamang kung paano ka sa Espiritu ng Amay makapanahan. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Alam ko, kaya doon ko siya inaplos upang ang isip at damdamin niya maghari Ama. Pag pinutol naman yan, paano yung meron ng nakapuslit? So, ang kauna-unahang pasyente na katulad niyan, isang anghel na bata. Bata lang. Ganyan-ganyan anak. Diyan, mismo diyan. Alam ko, kaya nga lumaking lalo yan eh. Tama ba? Sapagkat noon eh, maliit lang yan. Kinemo. Alam ko. Isa pa lang pero ganyan na nangyari sa kanya. So, ibig sabihin, mahina yung kanyang immune system, bodies, hindi kaya. So, walang laban. Hindi kayang labanan. Sa buhok makikita kung malakas ang antibodies ng tao. Ha? Subalit, agad. Once pa lang, ibig sabihin, di kaya. So kapag pinagpatuloy yun, what else pa ang kasunod nun? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Si Kunching walang karunungan, ni walang kaalaman sa larangan ng sensya, at ni anuman sa inyong parte ng katawan ay di niya masisilayan. Subalit ang sa inyo'y nakikipagtipan, sino kayo at sino ang sumasa inyo. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Katotohanan ng saki tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Nang dahil sa pag-ibig, kaya't patuloy na narito, walang tugot sa mundo, galugad na totoo. San man dako masilayan kayo tao, tunay na habag at awa ang nararamdaman ko. Paghihinagpis na bakit kay sutil nyo, at di kilalanin ang bumubuhay sa inyo. Subalit anong magagawa ko? Binahagi man ako sa inyo, kung di ganang tatanggapin nyo at mawawawaan ng nasa ko, wala pa rin silbi ito at kasaysayan sa buhay nyo. Kaya't kailangang mga buksan kayo. Sa gayo'y mawawawaan nyo ang dulot ko. Nadiga nang ako, kaya ako'y pumarito, kundi ganang sa aking pinagmulan na tulad din ninyo. O taong aking mga mahal,
pag nilayan tinuran ko. Sinong matapang na pagkataong sasambitin ay ganito? At saan niya huhuguting pag-iisip upang pag-aralan niya at sa inyo'y bigkasin ilahad na totoo. Kaya kayo'y makapagninilay ngayong oras na ito. Kung ganang sino nga ang sa inyo'y lumuwal, upang sa inyo ay gamitin at ipagamit ko naman ang saki kaloob sa kanyang pagkatao. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Hindi habag sa aking espiritu ang nasa ko, kundi pakikpag totoo nyo. Ako ang marapat, mahabag at maawa sa inyong lahat, upang tupdin nyo ang samay marapat. Subalit kung ganang pagkatao kayong tutupad, di nyo nga maarok malilirip na lahat, kaya't kailangan nyong samay tumanggap, yamang kayo'y binahaginan niyang ganap ng Espiritu niya ng liwanag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Binibigkas lamang ito ng babaeng pagkatao. Yamang siya'y tulad ninyong may pag-iisip bilang tao. Gawin ninyong magnilay sa mga katagako upang maramdaman nyo ang pakikipagtipan ko. Yamang naabot nyo ang nais abutin nyo, na kayang inabot ng inyong pagkatao. Pag sumakitan nyo ring abutin ang mga layon ko sa inyo, upang maramdaman nyo, buhay ako tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama ko, ama ko, ama ko. Habaga't awa mo ang kailangan nila, upang kamting tuwiran ang kahiwagaan mo. Ipaunawa mo sa kanila, sa mga tatanggap na totoo, ang mga aral na binigkas ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan paman, o taong kanyang mga minamahal. Halina kayo, kayo ay magnilay, magbulay sa aking tinuran. Bawat araw ay gawin, nasa Ama ay manahan. Sa piling ng Espiritong Banal, kayo'y gagawin niyang marapat kailanman. Isipan ninyo'y paghaharian, maging inyong kaloobang taglay. Halin na kayo mga minamahal, magnilay at magbulay. Gawin ninyo